Kapag pinag-uusapan natin yung pag-alam kung magaling ba tayo sa isang bagay, madalas may inaasahan tayong malinaw at obyektibong basehan, di ba? Isipin mo na lang ang medisina o inhinyeriya. Kapag nabali ang braso mo, ipinapakita ng X-ray yung isang malinaw at puting linya ng bali. Oo, walang dudang bali yon. Tapos ituturo lang yun ng doktor at sasabihing, ayan, dyan ang problema, ito ang gagawin natin. Nakakapanatag yun kasi ang mga bagay ay nakikita, madaling sukatin at madaling ikategorya. Pero nagiging medyo komplikado yan kapag pumasok ka na sa mundo ng pagtuturo o kaya sa pamumuno at paghuhubog ng kaisipan ng ibang tao. Kumbaga, biglang tila nasisira yung x-ray na iyon. Wala nang malinaw na larawan. Wala talaga. Wala kang makitang pruweba kung tama ba yung ginagawa mo sa loob ng isip ng taong tinuturuan mo. Kaya nakatingin tayo ngayon sa isang proseso ng pagbuo ng kumpiyansa na napakalabo at sa totoo lang, madalas ay nakakakaba kasi walang agarang sukatan ng tagumpay. Kaya kung ikaw yung nakikinig sa amin ngayon, ikaw man ay isang leader sa opisina na nag-aalaga ng isang team o ikaw yung taong laging inaatasan na magturo ng bagong gawain sa mga kasama mo, babaguhin ng malalimang talakayang ito kung paano mo tinitingnan ang sarili mong galing. Totoong-totoo yan. Kasi alamin natin kung bakit ang totoong kumpiyansa sa pagtuturo ay hindi pala nanggagaling sa natural na talento. Galing pala ito sa isang proseso ng paghubog, paggabay, at pagtanggap ng pagtutuwid mula sa iba. Nakabase ito sa mga sources natin ngayon na Teaching Under Supervision and Developing Instructional Confidence. Napakagandang mga dokumento yan para pag-aralan. Kaya, okay, himayin natin to. Isipin mo na lang na parang nag-aaral kang magmaneho ng sasakyan. Paborito kong halimbawa yan. 'Di ba? Kasi hindi sapat na nabasa mo lang yung manual mula pabalat hanggang pabalat. Hindi ka pwedeng bumangga sa pader tapos ipagtatanggol mo ang sarili mo na, kabisado mo naman kung nasaan ang preno eh. Hindi mo ubra yon kapag nasa totoong kalsada ka na. Kailangan mo talaga ng isang driving instructor na nakaupo sa tabi mo, yung handang pumreno sa iyo kung kailangan, at handang itama ang pagliko mo habang nagmamaneho ka. Tama yan. At ang implikasyon yan, kailangan muna nating gibain yung kasalukuyang pananaw natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagtuturo bago natin pag-usapan kung paano maging magaling dito. Paanong gibain? Kasi sa modernong kultura natin, itinuturo ang pagtuturo at pamumuno bilang isang direktang paraan ng pagpapahayag ng sarili. Parang tinuturuan tayo na ang entablado o yung meeting room ay isang lugar para ipakita kung gaano tayo ka-orihinal o kung gaano tayo katalino. Oo, dyan na nasusukat ang galing na yun eh. Kung gaano karami yung pumapalakpak, kung nakakapagbigay ka ng matinding emosyon sa mga nakikinig, o kung nag-viral ba yung sinabi mo. Gusto natin laging may tatak natin. Eksaktos, gusto natin nakapangalan sa atin yung bawat mensaheng ibinabahagi natin. Pero sa mga tala at pananaliksik na pinag-aaralan natin para sa usapang ito, lalo na kung titignan natin yung mas malalim at sinaunang pananaw, ang pagtuturo ay hindi kailanman naging pagmamay-ari ng guro. Isa itong pagiging katiwala. Pagiging katiwala? Oo, ang guro ay isa lamang tagapangalaga ng isang katotohanan na hindi naman sa kanya. Ipinagkatiwala lamang ito upang maibahagi ng tapat sa iba. Dito talaga nagiging sobrang interesante ang usapan. Kung pagiging katiwala ito, ihahalin tulad ko ito sa pagde-deliver mo ng isang napakahalaga at babasaging plorera na pag-aari ng ibang tao. Magandang paghahaling tulad yan. Kasi kapag ikaw yung nagde-deliver, hindi mo pwedeng pinturahan yung plorera ng sarili mong disenyo para lang masabing ikaw na ikaw yung nag-deliver nito. Bawal mong pakialaman. Bawal, hindi mo ito pwedeng paglaruan. Ang pinakamahalagang trabaho mo ay i-deliver ito ng buo at ligtas sa tatanggap. Kung may mabasag, ikaw ang mananagot. Ang nakakamangha rito ay yung historical na teksto ng Biblia, partikular sa Aklat ni Santiago, Kabanata 3, Talata 1. Meron silang napakabigat na pananaw tungkol sa pananagutang ito. Sinasabi roon na ang mga guro ay hahatulan ng mas mahigpit. Grabe, nakakatakot naman yon. Kung susuriin natin yan ng objektibo, hindi ito para manakot.
Ito ay para magbigay ng tamang paglalang sa bigat ng salita ng isang guro. Kasi sa medisina, may lisensya ang mga doktor na pwedeng bawiin kapag nagkamali sila, di ba? Oo, may regulatory board sila. Sa pagtuturo ng kaisipan at paniniwala, madalas ay walang formal na lupon na titingin sa'yo, kaya ang bigat ng pananabutan ay inilalagay sa mas mataas na moral na pamantayan. Ang mga salita mo kasi ay maaaring bumuo ng kinabukasan ng isang tao o sumira ng kanyang konsensya. Kaya hindi pala ito tungkol sa akin at sa galing kong magsalita. Hmm. Tungkol ito sa bigat ng mensahe at kung paano ko ito pinoprotektahan mula sa sarili kong yabang. Eksakto. Ngayong na-establish natin na ang pagtuturo ay isang napakabigat na responsibilidad, paano ba tayo maghahanda para rito? Dito na pumapasok yung tinatawag sa mga documents natin na mga nakatagong panahon. Ito yung tahimik na paghahanda bago ka humarap sa maraming tao. Yung hindi nakikita ng publiko. Oo. At ang pangunahing konsepto rito ay ang ideya ng paghubog ng karakter na dapat laging kasabay ng kaalaman. Sinasabi sa sources natin na ang teorya o kaalaman, kung walang paghubog, ay napakadelikado. Bakit delikado? Kasi lumilika ito ng ilusyon ng kagalingan. Kung mas mabilis lumago ang iyong talento kaysa sa iyong karakter, magiging unstable kang leader. Makikita natin ang pattern na ito sa pamumuno ni Moises at Josue. Paano naging unstable? Hindi ginawang pangunahing leader agad-agad si Josue. Sumailalim muna siya sa mahabang panahon ng pagmamasid sa ilalim ni Moises. Naroon siya sa mga krisis, nanonood lang, bago niya tuluyang pinamunuan ang buong bayan. Teka, pigilan muna kita dyan. Bakit? Masyadong malalim pakinggan yan para sa karaniwang araw. Paano ba nangyayari yung paghubog na yon sa opisina o sa totoong buhay? Kasi, paano kung may natural na galing ka na talaga? Natural na talento, kumbaga. Halimbawa, magaling kang magsalita, mabilis kang makagets ng komplikadong ideya, at kaya mo nang mag-present ngayon din ng walang kaba. Bakit pa kailangan mag-aksaya ng oras sa mga nakatagong panahon na yan o sa pag-alalay lang sa iba? Maraming nagtatanong yan ngayon. Kasi minsan parang nakakainip na kailangan mo pang maghintay at magpagabay kung handa naman ng yung itak mo at kaya mo nang makatulong sa kumpanya. Ang bilis at galing ng utak kasi ay hindi katumbas ng katatagan ng pagkatao. Diyan madalas nadadapa ang kultura natin na laging naghahanap ng mabilisang tagumpay. Nagmamadali tayo lagi eh. Upang sagutin kung ano ang practical na ibig sabihin niyan, tingnan natin ang isa pang halimbawa mula sa ating binabasa, sina Elias at Eliseo. Bago naging isang malaking propeta si Eliseo, kilala muna siya sa isang napakasimpleng paglalarawan. Ano yon? Siya yung taong nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias. Ibig sabihin, naglingkod siya sa mga pinakamabababang gawain. Nag-alalay siya. Parang taga-timpla ng kape? Oo, parang ganon. Mahalaga ito kasi kahit may malinaw na siyang potensyal, ang paglilingkod ng walang nakakakita ay naglalantad ng tunay na motibasyon ng isang tao. Para lumabas kung nagmamadali ka lang sumikat. Kasi kung hindi mo kayang magtimpla ng kape para sa team mo, paano mo aakuin ang responsibilidad ng buong proyekto nila? Inilalabas nito ang nakatagong kayabangan at pagkainip mo. Kung gusto mo lang ng entablado pero ayaw mong maglingkod sa likod, kung saan walang pumapalakpak sa'yo, hindi pa handa ang karakter mo. Babagsak ka lang. Babagsak ka sa unang matinding krisis. Ang paghubog ng totoong kumpiyansa ay nangangailangan ng pagiging malapit sa isang tapat na mentor. Kailangan mong makita hindi lang kung paano sila gumawa ng desisyon sa meeting, kundi kung paano nila harapin ang kabiguan. Kung paano sila humingi ng tawad kapag nagkamali sila. At kung paano nila panatilihin ang integridad nila sa likod ng mga nakasarang pinto. Kaya ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Yung nakatagong panahon na ito, hindi lang pala ito basta waiting room kung saan nakaupo ka lang at naghihintay na ma-promote ka. Hindi siya ganon. Ito pala ay isang napaka-aktibong pagsasanay, parang laboratorio kung saan pinapayagang kang magkamali nang may matibay na safety net. Ayos lang na sumabog yung experiment mo paminsan-minsan dahil nandoon yung mentor mo. Nandoon para magbantay. Nakatayo siya sa likod mo, hawak yung pamatay sunog para turuan ka kung ano ang naging mali mo. Imbes na sunugin mo yung buong gusali ng magmamarunong ka, nandun siya para siguraduhing ligtas ka. At hindi ka lang niya inililigtas, tinuturuan ka rin niya kung paano suriin ang sarili mong pagkakamali.
Kasi ang kumpiyansa, hindi yan magbubuo sa pag-iiwas sa pagkakamali, kundi sa pagtutuwid ng mga ito habang inaalagaan ka. May magandang kwento riyan sa sources natin eh. Oo, yung tungkol sa isang batang guro na pinangalanang Daniel. Si Daniel ay punong-puno ng sigasig at maraming formal na kaalaman. Nang magsimula siyang magturo habang inoobserbahan ng mentor niya, inilabas niya lahat ng alam niya. Bumida na siya. Oo, napakabilis niyang magsalita, napakalalim ng mga terminong ginamit niya, at dahil doon, tuluyan niyang naiwala ang connection niya sa mga tagapakinig. Blanko na ang mga mukha ng tinuturuan niya. Nako, nangyayari talaga yan sa araw-araw na trabaho. Lalo na kapag nagtuturo ka ng bagong software sa mga kaopisina mo. Gusto mo ituro agad lahat ng shortcuts kasi excited ka. At gusto mong ipakita na kabisado mo yung system. Totoo yan, pero hindi mo napapansin na sa unang step pa lang naiwan na sila at nahihiya na lang silang sabihin sa'yo na hindi na nila naiintindihan. Nawala yung empatiya mo dahil nakafocus ka sa galing mo. At iyon ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ni Daniel, na wala ang empatiya niya. Pero pansinin natin ang ginawa ng mentor niya. Sa halip na ipahiya si Daniel sa harap ng lahat o sabihing hindi ka marunong magpaliwanag, kinausap siya nito ng sarilinan. Ano ang sinabi ng mentor? Gumamit siya ng mga gabay na tanong. Tinanong siya, saang bahagi mo kaya sila naiwala sa paliwanag mo? O anong mga konseptong inakala mong alam na nila na hindi pa pala? Hindi idinikta ng mentor yung sagot. Hindi. Hinayaan niyang si Daniel mismo ang makapansin ng mga hindi niya nakikitang kahinaan. Ito yung tinatawag nating pagkakamali sa ilalim ng paggabay. Ang pattern na ito ay makikita rin natin sa ginawa ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa Lucas Kabanata 10. Paanong nangyari iyon sa kanila? Ipinagala niya sila sa maliliit na misyon nang wala siya. Hindi niya inaasahang magiging perpektong resultato. Hinayaan niyang harapin nila ang mga tao, malito, at minsan ay mabigo pa nga. Pagkatapos ng misyon. Pagkatapos, bumalik sila para sa isang masinsinang pag-usap. Kinausap niya sila, itinama ang maling pananaw nila, at itinuro muli sa tamang direksyon. Ipinapakita nito na ang pagkakamali sa ilalim ng paggabay ay mas epektibo kaysa sa tagumpay na walang nagmamasid. Yung tagumpay na walang nagtutuwid, ibig sabihin, nagtagumpay ka niya, naabot mo yung quota mo, pumalakpak ang mga tao sa presentation mo, pero mag-isa ka. Walang pumupuna sa'yo. Walang nakakakita ng mga maling diskarte mo. Ang panganib doon ay, aakalain mong perpekto na yung sistema mo, hanggang sa makagawa ka ng malaking pagkakamali na hindi mo na mababawi. Totoo yan. Ang tagumpay na walang natutuwid ay madalas nagiging pataba sa kayabangan. Maniniwala ka sa sarili mong ilusyon. At bago mo mamalayan, nagiging toxic ka na sa mga taong pinamumunuan mo kasi ayaw mo nang makinig. Pero maging totoo tayo rito. Maganda sa teorya na may pumupuna sa'yo at gumagabay sa'yo. Pero likas sa ating mga tao na umayaw sa pagtutuwid. Masakit kayang mapuna. Nakaka-insecure yun talaga? Nakaka-trigger ng pride at minsan natatakot tayo na baka iniisip ng boss natin na wala tayong kwenta. Kaya ang tanong para sa mga nakikinig, paano ba dapat gumana ang relasyon nyo ng mentor mo? Napakagandang tanong yan. At paano ko malalaman kung ang mentor ko ay binibigyan ako ng tamang paggabay o biktima na pala ako ng isang toxic na boss na sinasakal ako at tinatawag lang itong paggabay? Dito, napakahalagang paghiwalayin ang dalawang konsepto na tinatalakay sa ating mga talaan, ang proteksyon at ang kontrol. Magkaibang-magkaiba ang bunga ng dalawang ito. Ano ang proteksyon? Ang proteksyon o pagbibigay ng silong ay nagbibigay ng kalayaan. Habang nag-aaral ka, pinoprotektahan ka ng mentor mula sa mga pagkakamaling makakasira ng tuluyan sa iyo, pero binibigyan ka ng espasyo para mag-isip. Parang kay Moises at Joshua. Hindi minicromanage ni Moises yung bawat galaw ni Joshua. Tama. Ibinahagi niya yung prinsipyo at hinayaan si Joshua na gumawa ng sarili nitong pamamaraan. E paano naman yung control? Ang kontrol ay nakasentro sa kapangyarihan ng mentor. Sinasakal ka nito sa pamamagitan ng pagdidikta ng bawat maliliit na detalye. Lumilikha ito ng kultura ng takot. Takot magkamali, takot magtanong.
At ang nagiging resulta nito ay sobrang palaasa ka na. Hindi ka makapagdesisyon kung walang basbas ng boss mo. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, mapapansin mo ang pagkakaiba sa kung anong uri ng tao ang nabubuo. Ang totoong proteksyon ay nagtutulak sa iyo na maging malaya at mature. Tinuturuan ka nitong dumepende sa sarili mong pag-unawa. Habang ang kontrol ay ginagawa kang robot, laging nakadepende sa approval. Kung pakiramdam mo ay kailangan mo laging hulaan kung ano ang magpapasaya sa boss mo, imbes na gawin kung ano ang tama, hindi iyon proteksyon, kontrol iyon. Ang tunay na otoridad ng isang mentor ay laging nakaugat sa matinding kababaang loob. May isang kwento mula sa mga tala natin tungkol kay Ana. Isa siyang batang guro na humarap sa matinding conflict sa loob ng grupo niya. May nag-away sa mga miyembro niya, di ba? Oo, at hindi niya alam kung paano ayusin. Tumakbo siya sa mentor niya, umaasang reregluhin ng mentor yung problema sa kanya. Pero hindi inaako ng mentor yung problema at hindi rin siya pinagalitan. Anong ginawa niya? Ginabayan niya si Ana gamit ang pagtatanong tungkol sa mga prinsipyo ng resolusyon ng hidwaan. Hinayaan niyang si Ana ang makaisip ng solusyon at bumalik sa grupo para harapin sila ng personal. Yon ang totoong proteksyon. Binigyan niya ng lakas ng loob si Ana na tumayo sa sarili nitong mga paa. Nakakahinga ako ng maluwag doon. Hindi pala ibig sabihin na kapag nagpapasalim ka sa isang mentor ay isinusuko mo na yung kakayahan mong mag-isip. Hinuhubog ka lang nila para mas maging matalas ang pagkaintindi mo. Ganyan talaga ang tamang paggabay. At dito ko nakikita yung huling hakbang ng buong prosesong ito. Ang layunin pala ng nakatagong panahon, ng pagkakamali sa ilalim ng paggabay at ng proteksyon ay hindi lang para maging isang sikat na guro ka. Ang dulo nito ay para maging isang buhay na halimbawa ka sa susunod na henerasyon. Walang duda yan. Sinasabi sa mga dokumento natin na ang doktrina o teorya na walang kalakip na pagsunod sa totoong buhay ay hungka. Hindi lang impormasyon ang ipinapasa mo, kundi ang mismong buhay mo. May binanggit pa nga na panuntunan tungkol dyan eh. Oo, yung 4 na henerasyon sa ikalawang Timoteo, Kabanata 2, Talata 2. Isang panuntunan kung saan tinuruan ni Pablo si Timoteo, tapos si Timoteo ay inutusang magturo sa mga tapat na tao at ang mga tapat na taong iyon ang magtuturo naman sa iba. 4 na henerasyon agad yon. Ipinapakita nito na ang kredibilidad mo ay nanggagaling sa pagiging bahagi mo ng isang mahabang kadena ng tapat na paghubog. May pinanggalingan kang tradisyon at may responsibilidad kang ipasa ito ng tama. Alam mo, habang ipinapaliwanag mo iyan, ang naisip kong pinakamagandang analohiya rito ay parang pag-aaral magluto ng sinigang mula sa lola mo. Paanong sinigang? Yung nakasulat na recipe sa lumang notebook, iyon yung doktrina o yung teorya. Nandyan yung sukat ng toyo, suka, at kung ilang minuto pa kukuluan. Pero kahit sundin mo iyon step by step, iba pa rin ang lasa kapag lola mo ang nagluto, di ba? Oo, may sarili silang timpla talaga. Kasi ang tunay na pagkatuto ay nangyayari sa pagpanunood mo mismo sa kanya. Kung paano niya tansyahin ang apoy base sa nipis ng kaldero o kung paano niya i-adjust yung asim ng sabaw base sa sitwasyon. Iyon ang pagpasa ng buhay. Kailangan mo siyang panuorin at gayahin. Napakaangkop ng ilustrasyong iyan. Nagdadala ito sa isang napakahalagang tanong. Paano natin isinasabuhay ang katotohanan? Paano nga ba? Ang isang guro na hinubog sa ilalim ng matapat na gabay at dumaan sa pagtutuwid ay nakakaroon ng isang kalmadong presensya. Kapag may nagtanong ng mahirap o may pumuna sa kanila sa kalagitnaan ng meeting, hindi sila nagpapanik. Hindi sila nagiging defensive? Hindi. At hindi sila naghahanap ng validation mula sa madla. Sila yung mga gurong tahimik na nagpapasa ng kaalaman ng may buong integridad. Ang kredibilidad nila ay hindi galing sa lakas ng boses, kundi sa lalim ng karakter nila. Nakakamangha talaga kung paano nag-iiba ang pananaw natin kapag hinihimay natin ang mga ganitong konsepto. Kaya sa iyo na nakikinig sa amin ngayon, sana bitbitin mo ang mga prinsipyong ito pabalik sa realidad mo. Magagamit mo ito araw-araw.
Kasi ang tunay at matibay na kumpiyansa ay hindi nahahanap sa pagiging perpekto at lalong hindi ito nahahanap sa paggawa ng mga bagay ng mag-isa para lang mapatunayan na kaya mo. Nanggagaling ito sa pagpapakumbaba. Sa pag-amin ng mga kahinaan mo. At sa pagpapayag mo na magpagabay sa mga taong mas may karanasan at may malasakit sayo, magagamit mo ito sa pag-aalaga ng team mo, sa opisina o maging sa sariling pamilya. Tandaan mo, hindi ka ginawang leader para maging isang self-made na idolo. Ginawa kang leader para maging bahagi ng isang komunidad na patuloy na naguhubugan. Ang pinakamagaling na mga guro ay ang mga hindi kailanman tumigil sa pagiging estudyante. Pinapanatili nila ang pusong palaging bukas sa pagtutuwid. At bago natin tapusin ang usapang ito, ibabalik ko tayo sa unang naisip natin kanina tungkol sa driving instructor o doon sa sirang x-ray ng buhay natin. Iiwan kita ng isang mapanghamong tanong para pag-isipan mo ngayon. Ano yon? Kung ang tunay at matibay na kumpiyansa sa pamumuno ay nabubuo lamang sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pagtutuwid mula sa iba, ano yung isang puna o kritisismo na matagal mo nang iniiwasan o dinededma na baka iyon pa pala ang eksaktong susi para maabot mo ang pinakamataas mong potensyal? Pag-isipan mo yan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang talakayang ito.